Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito natin po malagawain. Ito po ang pagkinig ng salita natin pinakamamalas. Kaya po inaya ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita natin pinakamamahal na Jesus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, beloved Brother Bob Diluna. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless you po sa ating beloved co-preacher, Brother Paul Manzano. Praise God. Mahal, minsanan pa tayo dumalangin upang tayo po ay gabay at patnubay ng ating dakilang Diyos sa ating isasagawang pag-aaral sa kanyang banal na salita. Tayo dumalangin. Dakilat mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, minsanan pa sa punang panalangin ng aming minamahal, ginahal Pastor, your time prophet, muli ang bawat sa amin. Ito sa puso nagpupuri, nagpapaabot na dakilang pasalamat na muli namin naipaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa iyong marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humihibal kahabagang kapatawaran. Saan man nasumpungan, manasabi ng isip na kilos man na hindi mo kinalugdan, patawan bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon, sa oras ito ng paghayag ng iyong banal na salita. Ikaw po ang maglagay ng mga salita sa mga labis sa garang sa akin, wala ang magagawa. Malinaw pong ipaunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa lahat nakikinig sa mga oras ito. Kaya samahan mo kami pagpalain. Ito po sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway lahat ng uri, demonyong wasanas, na maiskas sa mga pangalan sa by say the might of Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Isa nagpapaabot sa kataas-taas ng pagpupuri, pagluwalhati, pagdakil at parangal. Una tigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin pinagpapaabot ang dobling paggalang sa ating minamahal at ginangan ng Pastor, our dearly beloved evangelist, Will D. Estrada Alameda, man of God, prophet of God. Ganon din po sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa pong kabalikat, sa malalagawain na ating pinakamamahal na Panginoon. At patuloy po nating inaalala ang precious memories ng ating beloved son pastor, na kanyang mga turot aral, ilang mabuting bagay sa bawat sa atin. Pagbati din po sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal na bisita. Welcome po sa banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Minamahal, tayo po ay totoong kinahabagan ng ating dakilang Diyos. Tayo po itutong pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, tayo po ay manatiling kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon magpakailan-kailan paman. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay manatiling manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At magkaroon lang po ng kaganapan ng mahal ang mga bagay na ito kung ating susundin ang utos ay pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng mahal ko? Marcos 20:28. The book of Mark chapter 20. Book of Mark chapter 20 verse 28. Excuse me. Walang Matthew po. Walang Sorry math. po. Matthew po. The book of the Gospel of St. Matthew chapter 20 verse 28. Even as the Son of Man came not to be ministered unto, but to minister and to give his life a ransom for many. Dito po sa Ebanghelyo ni Mateo, kabanatang 20, talatang 28. Gayun din naman, ang anak ng tao ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ang ating pinakamamahal na Panginoon na mahal, siya po ang may ibig o nais man. Na tayo Panginoon ay totoong mga ligtas. At tayo manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ang nais ang ating dakilang Diyos, kinamahal tayo po, kinamahal ko, na pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon
Ano po ang sabi dito? Tayo po ay mananatili lamang nakasama ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito kung ating susundin ang utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ano po ang sabi ng Mateo 28:20? Pakibasa ko na mahal. 28:20 po ng Mateo. 28:20 ng Mateo. 28:20. The book of Matthew, chapter 20. The chapter is 20 and the verse is, 28:20 po. excuse me, chapter 28, verse 20. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. Naiturod ko sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ito po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, tayo mga tinubos ang ating pinakamamahal na Panginoon? Ano po ang sinasabi ng mahal? Nais ang ating dakilang Diyos na tayo po ay manahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nais ang ating dakilang Diyos na mahal, tayo ay makasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito. Amen? At paano po tayo na mahal makakasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutang ito? Umanahan man tayong kasama ng ating dakilang Diyos magpakailanman. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kinakailangan tayo pagmamahal ay lumapit sa Diyos na may pagkakatiwala. Ano po ang sabi ng mahal? Hebreo 4:16. From the book of the Hebrews, chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in need. Sa Hebreo, Kabanatang 4, talatang 16. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Upang tayo po'y manahang kasama ng ating dakilang Diyos magpakailanman. Ano po ang sinasabi dito? Kinakailangan ng mahal, tayo po ay lumapit sa ating dakilang Diyos sa may pagkakatiwala. Amen? Hindi nag-aalinlangan. Amen? Na isang ating dakilang Diyos na mahal na tayo pagmamahal ay buong puso, buong kaluluwa, buong pananampalataya, tayo po ay lumapit sa ating dakilang Diyos sa may pagkakatiwala. Amen? Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Kung tayo lalapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong pagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, ano po ang sinasabi dito? Dito po natin makakamtan yung awa, biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na kung saan yung mahal ko, sinasabi, sa panahon ng ating pangangailangan, tayo'y tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katulad pag minamahal niyo patotoo ng ating minamahal kapatid, kanina lamang, ang kanyang minamahal na ina, minamahal ko, ito pa'y lulan, minamahal ko ng bus na kung saan, ayon sa kanyang patotoo, ang bus na itong minamahal inalaglag doon sa matarik na bangin, na dapat minamahal ko ang kanyang minamahal na ina, siya po minamahal ko ay naandon, kamti niya, tinatawag na kamatayan. Dahil yun po ang nangyari sa mga kasamahan ng kanyang minamahal na ina. Subalit ang ating minamahal kapatid, ang kanyang minamahal na ina, ang minamahal ko ayon sa kanyang patotoo, dahil siya ay tumawag sa ating dakilang Diyos. Dahil siya nanambitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang nangyari ng mahal? Sumakanya ang awa at habag, biyaya ng ating dakilang Diyos, na kung saan, banal na kasulatan sabi, na sa panahon ng ating pangailangan,
tayo'y tutulungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Imagine niyo po, mahal, dapat patay na po yung kanyang minamahal na ina. Subalit meron tayong Diyos na totoong nag-iingat sa bawat isa sa atin. Meron tayong totoong Diyos na mahal, na totoong nagmamahal sa bawat sa atin. Na sa oras ng ating pangangailangan na mahal na andyan ang awa, biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tumawag ka lang sa ating dakilang Diyos. Amen? Dahil pag tayo tumawag sa ating dakilang Diyos, hanggat ikay na andyan, patuloy kang sumusunod ng mahal sa salita ng ating dakilang Diyos. Patuloy mo isinasagawa ang salita ng ating dakilang Diyos sa iyong buhay. Ni kailanman hindi ka iiwanan, ni kailanman hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipapakita sa iyo ng ating dakilang Diyos na mahal, ang dakilang himala sa iyong buhay. Amen? Katulad ng mahal doon sa ating minamahal kapatid, na andiyan naman ang mga anghel ng ating dakilang Diyos. Siya ay ginabayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakatarik na bangin ng mahal. Pero nung himala ng ating dakilang Diyos, naakyat ng kanyang minamahal na ina sa tulog at habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil totoo ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ng mahal. Amen? Na siya po ang nagnanais ng mahal ko na tayong lahat pang namahal ay pakaibigin, pakamahalin. Totoong arugain ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kinakailangan lang ng mahal na tayo patuloy na lumapit sa ating dakilang Diyos. Buong kaluluwa, buong puso, buong kalakasan tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil banal na kasulatan ang nagsasabi, ito po ay hindi masama. Amen? Ang paglapit sa ating dakilang Diyos, ito po ay hindi masama. Amen? Ano po ang sinasabi ng mga kasulatan? Ito po ay mabuti. Ano po ang sabi ng mahal ko? Salmo 73:28. From the book of Psalms, chapter 73, verse 28. But it is good for me to draw near to God. I have put my trust in the Lord God, that I may declare all thy works. Mag-awit 73, versikulo 28. Ngunit mabuti sa akin na lumapit sa Diyos. Ginawa kong aking kanlungan ang Panginoon Diyos upang aking maisaysay ang lahat ng iyong mga gawa. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan ng mahal? Kinakailangan tayo lumapit sa ating dakilang Diyos. Dahil ang bagay na itong mahal, banal na kasulatan nagsasabi, ito po ay hindi masama, kundi ito po ay mabuti. Amen? Dahil banal na kasulatan nagsasabi, isang mabuting bagay ang lumapit sa ating dakilang Diyos at mangalong sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Isang mabuting bagay na mahal na lumapit sa ating dakilang Diyos. Bakit na mahal? Dahil ang ating dakilang Diyos siya nagsabi na kung ikay lalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, sa iyo ay sasapit, hindi ang kadiliman, hindi ang kabigatan, hindi ang kahirapan o kawalang pag-asa man. Bagkus ang sabi ng mahal na kasulatan, sa iyo ay sasapit ang araw ng katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sabi? Mahal, pakibasa po. Malakias 4:2. From the book of the prophet Malachi, chapter 4, verse 2. But unto you that fear my name shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings, and he shall go forth and grow up as calves of the stall. From the book of Romans, chapter 2, verse 10. Amen. From the book of Romans, chapter 2, verse 10. But glory, honor, and peace to every man that worketh good, to the Jew first, and also to the Gentile. Ito po sa Malakiyas, Kabanatang 4:2 at Roma 2:10. Ngunit sa inyo na nangatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. Oh, amen. At kayo magsisilabas at magsisiluksong parang guya mula sa silungan. Datapwat kalwalatian at karangalan at kapayapaan ang sa bawat taong gumagawa na mabuti. Sa Hudyo
ang una-una at gayon din sa Griego. Amen. Amen. Praise God. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, kung tayo po ilalapit sa ating dakilang Diyos, buong pagpapakumbaba, buong puso, tayo ilalapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sa atin, mga mahal ko, ay hindi sisilay ang araw ng kabiguan. Kawalang pag-asa, hindi po yan pasisilayin ng ating dakilang Diyos. Bagkos banal na kasulatan sabi, sa atin ay sisilay ang araw ng katuwiran ng ating dakilang Diyos na may kagalingan. Amen? Maramdaman mo sa iyong buhay, mga mahal, yung totoong awa at habag ng ating dakilang Diyos. Yung totoong pagpapala ng ating dakilang Diyos ay totoong maramdaman mo sa iyong buhay. Amen? Iiyak ka dahil sa kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Bibigyan kang totoong kagalingan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kung ikaw man inaandos sa karamdaman sa mga oras na ito, kapag ikaw minamahal ay lumapit sa ating dakilang Diyos, ibinigay mo ang tiwala mo, ay yung pag-asa sa ating pinakamamahal na Panginoon, sisikat sa iyo ang araw ng katuwiran ng Diyos na may kagalingan. Amen? Magpatuloy lang tayo sa ating dakilang Diyos na mahal. Ibigay lang po natin yung buong tiwala natin, yung pag-asa natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil banal na kasulatan nagsasabi ng mahal, Biblia nagsasabi na kung ikay patuloy na lalapit sa ating dakilang Diyos, ikay pararangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Karangalan, kalawalatian, kapayapaan sa lahat ng gumagawa ng mabuti. Amen? Kapag tayong namahal ay patuloy na gumawa ng mabuti sa harapan ng ating dakilang Diyos, patuloy kang pararangalan ng ating dakilang Diyos. Amen? Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa kapighatian. Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa mga sakit at karamdaman. Aalisin ka ng ating dakilang Diyos sa mga suliranin. Sa iyong kahirapan, aalisin ka ng ating dakilang Diyos. Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos, siya po'y higit na makapangyarihan sa ating mga suliranin. Amen? Ang ating dakilang Diyos ay higit na makapangyarihan sa ating mga sakit at karamdaman. Kayang-kaya kang pagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Humawa ka lang sa ating dakilang Diyos. Panghawakan mo lang ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy ka lang manambitan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Katulad ng mahal, yung patotoo ng ating minamahal kapatid, ang ating beloved brother Resty, ang kanyang patutuong na mahal, siya po ay may karamdamang colon cancer. At sinabi ng doktor sa kanya, ang kanyang karamdaman na yon ay wala lang kagalingan. At wala po siyang ibang ginawang na mahal, kundi siya po na mahal ay nagkulong na lamang doon sa kanilang tahanan. Nag-aantay na lang po siya na mahal ng tinatawag na kamatayan. Subalit na mahal, totoong may Diyos na nagmamahal sa atin. Amen? Bakit pagmamahal? Isang araw siya po ay dinalaw ng isa sa kanyang kamag-anak. Ng kanyang minamahal kamag-anak na ito po ang namahal ay naglilingkod na rin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. At siya po kinamahal ay binahagi na ng ating minamahal kapatid. Na kanyang sinabi, siya po ay nagpatotoo na nasa banal na gawain ito ng ating pinakamamahal na Panginoon, dito po ang may mga karamdaman ay pinagagaling ng ating dakilang Diyos. Dito ang mga may sakit, suliranin na mahal, ay nilulutas ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang ating minamahal kababayan na mahal, isa lang din ang sinabi sa kanya, ang aking karamdaman ay wala ng pag-asa. Pero ano po ang sinabi sa kanya ng ating minamahal kapatid? Kung sa tao walang pag-asa, sa Diyos may pag-asa. Dahil ang ating minamahal kababayan, halos hindi na po siya makalakad. Binubuhat na lang po siya saan man niya gustong pumunta. Within that area, sa loob ng kanyang tahanan, binubuhat na lamang po siya. Ganun po kahina ang kanyang katawan. Talagang nalalapit na po siya doon sa tinatawag na kamatayan. Subalit ang Diyos, kaya niyang dugtungan ang iyong buhay. Lumapit ka lang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang kanyang ginawang na mahal.
Siya po ay sumampalatay sa ating dakilang Diyos. Siya po ay lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit sa ganung kalagayan, siya po ay binubuhat na lang ng mahal. Nagpumilit po siyang lumapit sa ating dakilang Diyos. Siya po ay dumalo sa pananagawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tinanggap niya ang ating dakilang Diyos bilang sarili niyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. At pagkatapos niyang tanggapin ang ating dakilang Diyos na mahal, siya po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine niyo pong mahal, ilang taon na pong nakakalipas ngayon, 1990s po yun. Hanggang ngayon, patuloy na lumuluwalhati, dumadakila sa ating pinakamamahal na Panginoon na ating minamahal kapatid, na andun ang kalakasan ng mahal na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil sa Diyos ay may pag-asa. Amen? Patuloy lang po tayong mahal, lumapit sa ating dakilang Diyos na mahal. Huwag lang po nating ipagkait sa ating pinakamamahal na Panginoon yung hinihingi ng ating dakilang Diyos. Natin siyang paglingkuran, buong puso, buong kaluluwa, paglingkuran po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung di po natin paglilingkuran ang ating dakilang Diyos na mahal, at iwawaglit po nating pilit ang salita ng ating dakilang Diyos na pinagkaloob sa bawat sa atin. Pilit po natin iwawaglit na mahal yung mga patutuon na pinagkaloob ng ating dakilang Diyos sa bawat sa atin. At pilit po nating tatalikuran ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Makakamtan mo sa iyong buhay, hindi ang pagpapala, hindi ang kalinga ng ating dakilang Diyos. Bagkos ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang makakamtan ng tao, ang tao ay itatakwil ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ano po ang sabi? Pakibasa po Hosea 4:6. The book of the prophet Hosea, chapter 4, verse 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to me. Seeing thou hast forgotten the law of thy God, I will also forget thy children. Isaias Kapitulo 4, versikulo 6. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote ko. Yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Manatili lang tayo sa ating dakilang Diyos at ang ating dakilang Diyos ay mananatili sa bawat sa atin. Subalit kung tayo na mahal ay pilit na maglulumayo sa ating dakilang Diyos. Pilit po nating iwawaksi sa ating buhay ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ni minsan hindi po natin makakamtan sa ating buhay yung tinatawag na kalinga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung tinatawag na pag-iingat ng ating dakilang Diyos. Yung awat habang biyaya ng ating dakilang Diyos, yung naman hindi natin makakamtan. Subalit kung tayo patuloy na maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, ang sabi ng banal na kasulatan, hindi mo makikita sa iyong buhay ang totoong pagkawasak sa iyong buhay. Bagkos ano po ang iyong makikita? Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Ikaw ay itatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pakibasa mo ng mahal, Deuteronomy 28:20. The book of Deuteronomy, chapter 28, verse 9. The Lord shall establish thee an holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. Dito po sa Deuteronomio, kabanatang 28, talatang 9. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyon gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, at lalakad ka sa Kanyang mga daan. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal? Kapag ikay lumapit sa ating dakilang Diyos, tumiwala ka sa ating pinakamamahal na Panginoon ng iyong buong puso, buong kaluluwa. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Kailanman, mahal ko, ikay hindi itatakwil ng ating dakilang Diyos. Bagkos, ano po ang sabi ng mahal ko? Deuteronomy 28:20, ikaw ay itatatag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palalakasin ka ng Diyos, minamahal. Lilingapin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano mga balakid sa iyong buhay na mahal, ano mga kahirapang dumating sa iyong buhay na mahal,
ika'y pananatiliin ng ating dakilang Diyos na nakatayo kasama mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng mahal na kasulatan ng mahal ko, kung nais po nating minamahal na makasama ang ating dakilang Diyos magpakailan-kailan paman. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Ano po kinamahal ko ang dapat po nating pagyamanin sa ating buhay? Ano po ang sabi ng mahal ko, Josue 1:7 at uling talata, unang 1:2-17. From the book of Joshua, chapter 1, verse 7. Only be thou strong and very courageous, and that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Josue Kapitulo 1, versikulo 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na inuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Namahalan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung nais po nating manahang kasama ng ating dakilang Diyos. Ano po ang minamahal ko? Ang nais po ng ating dakilang Diyos na dapat pong pagyamanin natin sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Josue 1:7 na tayo po ay magpakalakas na mainam. Amen? Huwag po tayong liliko sa kanan. Huwag po tayong liliko sa kaliwa. Na kung saan banal na kasulatan nagsasabi, tayo po ay magkakaroon ng mabuting kawakasan. Amen? At dahil ay isagawa po natin ang mga bagay na ito, na tayo Panginoon ay lumapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, tayo lumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong inamahal ko? Ang sinasabi ng banal na kasulatan, tayo po ay mananahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Unang 1:2-17. Huling talata, maganda na po ang ating minamahal mga awit, ating minamahal mga nugtog. First book of John, chapter 2, verse 17. And the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Ito po sa unang 1, kabanatang 2, talatang 17. At ang sanlibutan ay lumilipas, at ang masamang pitaniyon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Amen! Praise God! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano pang namahal ang sinasabi ng banal na kasulatan na kung saan ito po ang ninanais ng ating dakilang Diyos, ang namahal ko. Ano po ang sinasabi? Tayo po na patuloy na lumalapit sa ating dakilang Diyos na may pagkakatiwala. Tayo po na lumalapit sa ating dakilang Diyos, buong puso, buong kaluluwang na mahal ko. Ano po ang sinasabi dito? Tayo po ay mananahang kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo awitan natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, sinamahal, siya po ay totoo nagmamahal sa bawat sa atin. Ang ating dakilang Diyos, sinamahal, siya po ay totoong nagpapahalaga sa bawat sa atin. Banal na kasulatan nagsasabi, hindi po ibig ng ating dakilang Diyos o nais man ng ating dakilang Diyos na tayo po ay mga pahamak, kundi ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo po ay makasama ng ating dakilang Diyos hanggang sa katapusan ng sanlibutan ito. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Papurihan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos, siya'y mabuti. At sandali magpupuri sa'yo lagi Purihin ka, dakilang Diyos. pagsambay mananatili Praise and worship you. sa'yo. Patuloy po tayo umawit sa ating dakilang Diyos. Habang aking pinagkakaloob ang kumagkataon sa ating bilang preacher, pinagkakaloob.
puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Praise the Lord. Sa bawat oras at sandali, magpupuri sa'yo lagi, pasambay, mananatili, at sa'yo ang luwalhati. Sa bawat oras at sandali, masusunod sa'yo lagi. Ang salita mo'y mananatili sa puso ko'y maghahari. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ito panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Ako'y maglilingkod sa'yo, Panginoon. Susundin ang kalooban mo sa habang panahon. Iaalay maging ang buhay sa'yo, Panginoon, upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Upang ang bawat sandali ay maging ginto panahon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let us clap our hands and shout, praise the Lord. To our beloved live webcast viewers, our beloved visitors and would-be brethren, you're indeed blessed because we know that it is the Lord Himself that brought you here in the true church of our loving God. You are witness today on how the Lord moves
in the life of each believer in the JMCIM. You heard the testimonies, the great signs and wonders and miracles which are the fulfillment of what the Lord promised in the Bible. If you will give your life to Him, surrender all to our loving God, He will also bless you. There are 4 requirements of salvation. This will be the key so that the heaven will be opened unto you and your names will be written in the book of life. You need these 4 keys to open the gates of heaven and make you heirs of eternal life. First requirement is faith. You have to believe in God, the one true God who came down from heaven and manifested as man to suffer and die on the cross of Calvary for the sins of the world and rose again to prove that He alone is God, no other than our dearest Jesus Christ. Amen. The second is repentance. You have to repent of all your sins and forsake your sinful life without turning back to it again. If the Lord sees your desire that you really, sincerely want to be changed to be holy and righteous, He will help you. The third is baptism in Jesus' name. That is in Acts 2:38, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. This is not joining for a new religion or sect. No. This is fulfilling what the Scripture says and what the apostles did more than 2,000 years ago. We will perform our water baptism right after the service. The service choir members and church worker will be there to assist you. Before, our beloved would-be brethren, please do not leave without fulfilling the third key to salvation so that you can be sure of eternal life in heaven. The fourth is baptism of the Holy Ghost. It is the Lord who will baptize you with His Holy Spirit in due time as you go on attending, worshiping the Lord in spirit and in truth, serving the Lord and striving to do His will. The baptism of the Holy Ghost will be the evidence of speaking in tongues which will come unto you. This is the power of God. So, our beloved visitors, accept dearest Jesus as your personal Savior. You may raise your 2 hands and follow this prayer. Amen. Praise the Lord. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, I am a sinner and I repent of all my sins from the day that I knew how to think until this very moment. Please forgive me, Father. I now receive you as my personal Savior, God and King of my life. I will serve you from now on until the day of your coming. Help me to do your will. I love you, dearest Jesus. Please enter into my heart stained with sin and cleanse me from all unrighteousness by your precious blood that flowed in the cross of Calvary because of me. I want to serve you from now on until you come. In Jesus' name I pray. Amen. We will pray for you. Amen. Dearest Heavenly Father, in the name of our dearest Jesus, through the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeida, your end-time prophet, we thank you so much for this soul you brought at your feet who accepted you as their Savior. We ask you to forgive their sins, write their names in the book of life, make them real Christian by heart, in deed, and in truth, and heirs of eternal life. Save them, Father, and all of their loved ones, hold them until thy coming. This we pray in the name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. The first requirement, it was already done. You have faith to our loving God. Second, you have repented of all your sins, and for sure you will be forgiven. You must be baptized in the name of Jesus Christ. And the fourth,
God will baptize you with His Holy Spirit. Continue serving the Lord. As the Bible says, if you abide in me and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Invite your unsaved loved ones, your friends. Let them attend in this our congregation so that they too will be saved. God bless you. You will be blessed physically, materially, spiritually. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal ko sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rap Blanco. God bless you, beloved Joey. Tayo magkaisang tumalangin, mga minamahal. Hallelujah. Tayo po muna yung magkaisang dumalangin ng pagsisisi bago po natin hilingin ang lahat ng ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Mapagpala po namin ang mga Diyos na mapangalanan sa lahat, pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa pangunang dalangin, aming kagalang-galang na Malapastor Evangelist Valdez, Brother Med, narito po kami sa iyong banal na paanan, mahal na Panginoon. Lubos na nagpapakbaw, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasumpungan, sa lahat ng aming pagkukulang, kakasala sa iyo. Patawarin mo po kami, matulungan mo kami, na masunod po namin na 100% lahat mga kautosan, mahal na Panginoon, at maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, at magamit po rin kami, mahal na Panginoon, sa pagligtas pa ng maraming kaluluwa, hanggang sa araw na yan, mahal na Panginoon, kami pitubusin mo, mahal na Panginoon. Hallelujah, at lubos ang aming pasasalamat sa iyo, Diyos. Nagkaloob ka ng totoo mong propeta, amin naman ginagala, mahal na Pastor, together with our beloved mama, and beloved children, mahal na Panginoon, nangaral na buong katotohanan, at ngayon niltamasa po namin totoong pinagpala at masaganang buhay, katiyakan sa buhay na walang gaan, ang patuloy na mahabang buhay, amin naman ginagala, mahal na Pastor, ang kalakasan, beloved children, mahal na Panginoon, lubos mo namin pinasalamatan, mahal na Panginoon, upang maging daan ang kaligtasan ng buong mundo sa magitan ng isang ebanghelyo ng kaligtasan hanggang sa araw na yung pagbabalik. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Mga minamahal, ipatong po natin isang kamay sa ating ulo, kabila sa parteng katawan na may karamdaman. Isip mo natin ating kagalang-galang na mahal Pastor, Evangelist Valdez Almeda, ang naglehans po sa ating mga mahal. I-cast out po natin lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, COVID-19, leprosy, AIDS, drug addiction, unbelief and doubts, carnality, glory, pride, lust, covetous, materialism, lahat ng bumabalik makahinaan, unbelief and doubts, carnality, kasaw, mental problems, financial problems, hallelujah, materialism, cast out in Jesus' name. Be healed, be blessed in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, prophets stop right now in Jesus' name. Amen and amen. Purihin ang ating mahal na minamahal bilang pasasalamat sa ating malapit na lahat ng ating mga kahilingan, ating mga prayer request, tinugunan ang ating malapit ng kaparaanan. Tayo po minamahal ay magbanggit na 1,000,000 times sa pagpupuri sa ating malapit. Napakamakparihang salitang hallelujah, praise Lord. 3 beses minamahal, sabay lukso. Sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah. We love you so much, Lord Jesus. Salamat po sa iyo, mahal na Panginoon. Glory, glory, glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon.